Pinag-uusapan sa South Korea ang posibleng pagkuha nila ng mga domestic helper mula sa Pilipinas. Saksi, si Ian Cruz. Balik South Korea nitong Hulyo ang 29 anyos sa Batanggenyong si Michael Bagot. Ang ikalawang kontrata niya sa ilalim ng EPS o Employment Permit System ay alang-alang daw sa kanyang mga mahal sa buhay. Kaya umaasa raw siya at iba pang Pinoy factory worker dito na ma-extend ang pananatili ng mga nasa ilalim ng EPS. Sakali maging 10 years, mas malaki pong tulong para sa pamilya namin dito sa Pilipinas. Ilang dekada na ang matatag na relasyon ng Pilipinas at South Korea, kaya naman hindi nakapagtataka. Maraming mga Pilipino ang naengganyong magtrabaho rito kung saan mas malaki ang kita at mas maganda ang mga benepisyo. Kinompirma ng Embahada ng Pilipinas dito sa Seoul na pinag-aaralan nga ang pagpapalawig ng pagtatrabaho ng mga skilled worker sa ilalim ng EPS. Meron kang pagkakataon na magkaroon pa ng isa pang kontrata na medyo mas mahaba dun sa una mong kontrata. Magdadalawang dekada ng EPS kung saan pinapayagang kumuha ng foreign workers ang Korean employers na walang makuhang local workers. Higit kalahati sa tinatayang 63,000 na Pinoy rito sa South Korea ang nasa EPS program. Pero kailangan din daw makitang karapat-dapat bago bigyan ng mas mahabang kontrata. Meron hong mga requirements na tinitignan po nila, kasama na po doon yung language proficiency. Bukod sa factory workers, pinag-uusapan na rin ang pagkuha ng mga domestic helper mula sa Pilipinas, lalo tumatanda ang populasyon ng South Korea. Meron po silang ginagawang pilot study at possible pilot implementation po sa mga darating na buwan. Pero maliit lang po na numero initially po. Mula rito sa South Korea, para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan niyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.